Salamat sa special number. Okay, wala na lang introduction na maaagad sa oras na naman natin. Pero gusto ko lang i-remind na yung napag-aralan natin about growing to maturity, sabihin natin dito ay move on to perfection. Kasi ano ang kwenta ng pagka-Kristiyano natin, hindi lang tayo usap sa perfection. Mag-mature tayo, pero pagpunta ng maturity na aayos yung buhay natin. No? Perfection ay ito yung pagiging Kristiyano na hindi na tayo naging matangay ng kung ano-ano ay mga fake news, false teachings ay nagdadala tayo. Saka pag sinabi natin perfection, ito yung hindi natin sinasabi hindi tayo nagkakasala, kundi tayo ay nakakilala na ng sapat, ng tama. No? Hindi parang bata na hindi mo pa lang alam yung ginagawa mo. Tama o hindi. Pinag-usapan natin yung patungkol sa pagiging close sa salvation but not firmly rooted. Hindi po tayo nagiging nagtugat. No? Grabe na parang ang nangyari ba dyan nasa pintuan ka na ng salvation. No? Nasa pintuan ka na, isang hakbang na lang. Yung tiwala lang yun. Yakpang mo na lang sa tiwala. Pero hindi ka pumasok. Parang kumbaga nandyan ka lang sa labas, sa terrace ka lang. Na-enjoy mo, nakita mo, experience mo, napagunayan mo, lahat-lahat na kompleto ng mga spiritual na bagay, katotohanan, truthfulness about spiritual things. Napatunayan mo. Pero sa bandang huli, yung decision mo ay wala pa rin sablay. So, dyan papasok yung sinasabi natin familiarity versus faith. No? Naging familiar ka. Kilala mo yung mga bagay na spiritual. Alam na alam mo, pero wala kang faith pa rin. Familiar, but you don't have that faith. Delikado yun. Napakadelikado. Dahil alam mo na. Meron yung sorry para sa yung salitang nito. Alam niyo pala ang bobo. Ang bobo ay yun. Alam mo na, nakita mo na, napatunayan mo, pero ang iniwalaan mo pa rin, yung mali, yun. Ganun pala yun. So, hindi ka nagtiwala. Then, nearness versus possession. Yung nearness to God, how to praise, is not the same possession of praise. Yung parang hindi mo talaga na-possess, hindi mo nahawakan at naisabuhay yung biyaya ng Diyos. Parang naano ka lang,
kumbaga mawarwarsiyan ka lang sa Ilocano, no? Nawiwisik-wisikan ka lang, pero hindi mo talaga naangkin. Yun ang problema. Parang nabitin. Hindi talaga nakuha. Kaya dito sa third point natin, sa verse 6, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves on the Son of God, fresh and put him to an open shame. Hebrews 6, verse 6. Ito ay tungkol sa babala patungkol sa apostasy. Ang ibig sabihin ng apostasy, yan yung paglabas mo, no? Lumabas ka mula doon sa grupo o kaya'y kabuuan ng mga taong may pananampalataya o kaya'y ganito na lang, lumabas ka sa pananampalataya, sa tamang pananampalataya. Kaya tingnan niya, yan ang apostasy. Kasi sabi nga, nandyan ka na eh. Nandun ka. Pero hindi ka kasali. Bakit? Sinong may gumawa nun? Ikaw din. Sayang. Yung sinabi natin kanina, hindi mo na finalize. Pinaka-final na ay pumasok ka at nang angkinin mo lahat ng mga spiritual na bagay na ino-offer ng Diyos para sa mga sumampalataya. Hindi yung wisik-wisik lang. Hindi yung parang naiinitan ka lang na ganyan. Dapat doon ka na, enjoy mo na, i-enjoy mo ang mundo ng spiritual, ng pagka-Kristiyano. The kingdom, nandun ka na sa loob, hindi ka sa labas. Yun ang finalize at doon mo tatapusin ang pagka-Kristiyano mo, pagiging buhay mong Kristiyano. Doon ka na mag-e-end up. Finalize and finish it. Yung apostasy kasi, hindi na na-finalize. Wala pa, umalis pa. Malamang ilang taon na. Grabe na, kaya tingnan niyo na. Meron ba kayong nararamdaman dito sa message na ito? Join ka, active ka sa Bible study. Nagdarasal ka naman. Nag-church ka naman. Pero, wala ka pala sa pananampalataya. Kasi lahat ng motivation mo ay hindi yung nakilala mo ang Panginoon Jesus na tagapagligtas mo. At dahil ang diablo gumawa ng deception. Dito sa verse 6 ng chapter 6, ang sinasabi niya dito ay if they shall fall away, kung sila ay mahulog o lumayo man, fall away, lumayo sila, hindi ito ko na, huwag niyong tanungin na, paano pastor, pag kinilala niya ang Panginoon, ligtas na siya, tapos umalis. Hindi magyayari yun. Kilala mo ang Panginoon, tapos nagtiwala ka sa Kanya, binigyan mo siya, pinagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo, at alam mo may salvation ka na, naranasan mo ng ligtas ka. Hindi matatanggal yun. Hindi kinukontra nitong verse ang eternal security. Dahil ang sinasabi niya ditong day, sinabi ko naman, ito ay yung mga taong nandoon sa panahon na yun. Ano, sinasabi ng writer, hindi niya sinasabi new Christians. If you fall away,
Hindi niya sinasabi. If they fall away, they yung sa labas. Naintindihan niyo yan? Nakita niyo yung verse na yan? Kaya tingnan niyo kasi minsan ginagamit yan ng ibang pastors. Okay, tapos paano ka maliligtas? Sabi niya, if you fall away, pinapalitan nila yung day ng you, ikaw. Hindi, sabi niya, kung akong sabihin nila, hindi pwede mangyari yan dahil alam ko, nagtiwala ko sa Panginoon, alam kong niligtas niya ako, alam kong siyang kaligtasan ko, paano ako hindi maliligtas? Ang sinasabi niya dito ay day. Yung mga taong wala doon sa fellowship ng tunay na sumampalataya. Pero nakakatakot ang application dito dahil itong mga day na ito ay hindi mo basta-basta makilala. Ikaw na pastor, hindi mo makikilala yan. Mahirap. Kasi sila yung makasama mo, magtatagal pa sila. Tagal-tagal nila na makasama mo. Tapos at the end, lalabas lang na wala siyang pananampalataya. Nakakatakot yan. Maalala ko one time, nagtanong ako doon. Nung pinaliwanag ko yung James, yung works sa gawa at pananampalataya, kung ano doon ang kaligtasan. Tinanong ko yung isa for 8 years. Hindi niya pa nasigurado yung sagot. Ang rason niya, hindi ko kasi narinig. Palusot lang na ano yan. Tanong ko anong kaligtasan? Maliligtas ka ba dito sa pag ikaw ay magbabago? Sabihin mong magbago ka. Naayos mo sarili mo, maliligtas ka dyan. Good works. Oo o hindi? Oo. Ang sagot. Saan ito pamihirap? Ito, be careful with knowledge. Ingat kayo sa knowledge at yung trust. Kasi malamang, alam mo ang salvation, mailagay sa utak mo. Maitanim sa isip mo. Opo, si Jesus ang tagapagligtas, John 14:6. At iniligtas niya tayo dahil mahal tayo ng God, John 3:16. Alam mo yan. Pero, karaan ng ilang taon, hindi mo maramdaman yung init ng versikulo na yan. Hindi mo napatunayan yung katotohanan ng mga versikulo na yan sa buhay mo. Bigla ka na nag-isip. Ang dami mo ng rason. O kaya, isang lang na rason, kunting rason lang. Ginamit mong rason. Sabihin mo, ayaw ko na. Ano kung ibig sabihin ng ayaw mo na? Ayaw mo na sa church? Ayaw mo na kaligtasan? Ayaw mo na lahat? O sa totoo lang, hindi ka naman talaga ligtas. Hindi ka sumampalataya. Ang hirap, mag-isip lang ko yan. Ang hirap. Pero sana, kung sino man ng mga nandito umalis, o anong churches na umalis, alam mo na ikaw ay ligtas dahil ikaw ay sumampalataya kay Diyos. At naramdaman mo ang patunay na ikaw ay ligtas ng Diyos na sa iyo. May pagbabago sa buhay. May pagbabago ng pag-iisip. Pero kahit i-claim mo, i-quote mo yung mga verses of salvations, kung salvation, hindi marami yung salvation. May quote mo yung mga verses na yan. Pero, na-enjoy mo pa rin ang mundo. You have to question your salvation. Bakit?
bakit ang saya-saya mo sa mundo? Titignan mo ang Bible, hindi naman tinutuloy. Love not the world. Sa first step. Ang nagmamahal ng mundo, wala ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Hindi mo napakahirap. Itong mga day na ito, tingnan natin. Napakahirap kasi kagaya ito ng tunay na sumampalataya. Warning. Kagaya ito ng tunay na sumampalataya. Mabalik tayo dun sa basic na lesson natin noon. Yung palay at marapalay. Pagay at marapagay. No? Sa Matthew. Anong pagkakaiba nun? Pareho. Pag nasa bukid yan, tingnan mo, wala namang pinagkaiba. Pareho ng dahon, pareho ng kalaki, yung kulay. Pero magtataka ka na lang. Bakit nung dumating yung pagbubunga, hindi bumunga? Yung bumunga, yun ang tunay. Ang napaka-perfect na illustration nun sa akin. Yeah? Kaya, yung pagbumunga natin, mayroong makaka-adapt sa atin ugali Kristo. At meron pa tayong masabihan patungkol sa salvation, makikita nila. Mababago din sila dahil sa atin. Ito yung mga taong day na kung tignan mo, kagaya dahil they were enlightened sa totoo lang. Naliwanagan sila tungkol sa salvation. Pero hindi nila tinanggap ang kaligtasan. Mas maliwanag pa silang magpaliwanag sa iyo tungkol sa salvation, tungkol kay Jesus. Maliwanag sa kanila yan. Pero wala sa puso nila. Nasa utak kasi nila. Sabi ko, ingat kayo dyan ha. Hindi palibasa na sa utak ay nasa puso. Igano yan. Kaya kailangan ang sa atin lumalabas galing sa puso natin. Hindi sa utak lang. They were enlightened. They tasted. Sabi niya dito sa verse 6 natin, 4, 5, 6. Natikman na nila. Kaya alam nila. Alam din nila ang grace, sasabihin nila talagang, di ba? Yung mga believer mo nila, only by the grace of God. Nakita ko ba yung doktor, yung post ng doktor. Makalilin lang ka. Dahil doktor yun. Pag binabasa ko, sabi niya, ito ang biyaya ng the grace of God sa kanya lang ako kumuha ng lakas ko. Ganito ang sabi niya sa Psalms. Ang dami na tinukot, more on book of Psalms. Kasi doktor yung nagkasakit yung yung asawa niya. May mga polyps sa utak. At inopera nila yung tuloy niya. Ayun, inaalagaan niya. Alam kong ramdam ko doon sa pag-focus niya, ramdam ko yung kabigatan ng doktora na yun. Pero tingnan mo, pag masahin mo yun, Christian ito. Pero nung nakita ko pa yung mga ibang post na, hindi pa nasa karamihan, lalo yung mga may problema na sa buhay, may sakit, parang may threat na sa buhay. Makikita mo pag sila ay nung wala, makita mo na wordly, no? Pero nung sila nagkaroon ng problema, sakit o whatever, biglang umalis nila doon sa nature nila, yung itsura nila na yun, naging spiritual silang grabe. Oo, maging spiritual yung itsura nila. Hindi mo na ma-discern. Mas
banal pa at mas marami pa siyang alam sa iyo. Bakit? Kasi itong mga tao na ito, talagang naliwanagan sila, naranasan nila, kaya nilang sabihin, then, ang problema na lang, hindi nila pinunsumo. Parang kumain lang sila konti, pero hindi nila inubos. Yan ang picture nito. They tasted, but didn't consume. Partakers sila. Partakers, ibig sabihin, alam nila yung salvation, pero wala silang kakayahan na mag-share ng salvation sa salita at sa gawa. Hindi nila kaya yan. Kita nyo, kaya nagtataka ako kung minsan pinapakinggan ko yung testimony nyo. Kaya narinig ko yung testimony ko minsan. Hindi ka ang nagpunta ko doon ay yun, sinabi ko lang sa kanila para mag-share ang yaman sa Panginoon dahil napunta ko doon tapos pinag-share ko na sila ay kailangan magsimba din sa Panginoon sa Sunday, magsimba sila. Ako nagsisimba din ako. Hindi ko lang gustong i-correct yun. Lalo pag alam kong naituro ko na. Hindi kagaya nito si case ni Brother Brian, yung naituro natin yung salvation. Nag-act siya. Kaya nag-guilty ako dahil hindi ko tinuro kung paano mag-share. Kaya inihabang ko. Yung last lang. Dito ang gawin mong mag-share. Kaya nung nag-share sila, pumunta ko yung siniran niya, inulit ko lang. Tapos nilid ko yung matanda sa lawit. Pero that Sunday, tinuro ko kung paano ang pag-share ng gospel. Pero yung mga tao na hindi talaga, yung mga apostates, yung mga wala sa faith, pero nandito, sa grupo, yan, sabi dito ay maging partaker sila, no? Pero hindi nila kayang i-share ang gospel. Nakakatakot yun. Then, they experience spiritual power. Yaman ang pinaproduce ka, pre-protect ako, salamat. Inayin ako, pre-protect ako, may ako sana doon, pero sinake ako ng Diyos, sabi niya. Pero wala silang power, wala silang power na pag nagsasalita sila, ay bumabaon yung kanilang sinasabi kasi hanggang doon. Sabi ng isang sineron ko noon, dalawang tao ko na pareho ang kwento, magkaibang ban, pero ewan ko baka kwento nilang dito, istorya lang dito ko ang alay. Sabi niya, alam niyo na, nung sinero ang gospel, pagkatapos itong sagot niya, alam niyo ang Diyos napakabait talaga sa akin. Bakit isang rejection doon sa sinabi ko? Kasi alam mo, noon pa, nung bata pa ako, talagang sinave niya ako. Umakyat ako sa puno ng nyug. Tapos nung nandun ako, merong ahas. Nandun palang ahas. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Anong gawin ko doon? Pero, salamat dahil nakababa ako doon. Na hindi ako nakalat ng ahas. Dalawang tao, nakausap ko dyan na pareho lang yun. Yun ang basihan niya na siya ay mahal ng Diyos at Kristiyano siya at saved siya kasi sinave siya ng Diyos doon sa ahas na yun, doon sa uno ng Diyos. Magandang encounter ng salvation sa puno ng Diyos. Yun ang alam mo, pero hindi mo alam ng yung salvation mula sa impyerno papuntang langit. Ito yung mga taong nakakatakot, no? Powerless, pero pag magsalita spiritual.
sabihin mo, napakabait ng Diyos sa akin. Pero, ang buhay mo ay walang power, walang influence. Anak mo ka mismo, hindi mo ma-influensyahan. Kahit sabihin mo, malakas ang Diyos, powerful ang God. Pero wala kang influence. Ibig sabihin, para kang wire na walang kuryente. Para kang ilaw na walang liwanag. Nakikita ko dyan, marami. Hindi lahat ng nagpo-post ng Bible verses ay talagang may power yan mga yan. Ito ang gulat na mapagtataka na itong mga taong day na sinasabi na dito, yung mga wala sa faith, ay grabe yung sulat niya. Ito yung mga taong malapit na talapit talaga sa salvation. Kunti na lang ang lapit nila sa salvation. Pero wala, sa bandang huli, hindi pala sila kailanman sumuko sa Panginoon. 1 John 2:19, sabi niya, They went out from us, but they were not of us. Ito ang nakakatakot na verse, 1 John 2:19. Nakakasama natin, sabi ni John, pero hindi sila taga-atin, taga sa atin. Mga bisita, mga yan, mga dayuhan ng mga yan. Hello, sana wala nang bisita dito, sana walang dayuhan dito. Sana ito na yung na-screen. Anong natatakot ka sa message na to? Para hindi ka matakot, tignan mo kung mag-grow ka. Hayaan mo na lalago ka sa pananampalataya. Hayaan mo na magbubunga ka. Hayaan mo na makita ang pagbabago ng influence mo. And hayaan mo yan para matanggal itong pagiging guilt. Went away from us, yung sabitan dyan, or fall away. Anong talagang i-describe mo sa mga tao, ito yung tuluyan talagang umalis na. Umalis talaga. Hindi ito yung sabihin natin nagkakasala paminsan-minsan, kundi yung pagsama nila ay pagiging makasalanan na nila. Parang siguro habihin natin yung mga parang mga spy ng diablo. Mahirap yun. Be careful. At hindi pwedeng mangyari yan. Dito ka sa church. Tapos may lang kung sakali magkakagusto ka sa isang kapatid mo sa church. Illegal pa naman. Pagkakasalabayan na pa-unti-unti, that is deliberate ni sinning. Tuloy-tuloy yan. Kasalanan mo nung nasa bahay mo dahil iniisip mo, pagpunta mo sa church, nandyan, kasalanan mo pa rin. Hanggang
just, tignan nyo kung gaano kumilos ang diablo sa buhay ng tao. Hindi kasalanan sa Sunday, kundi nasa iyo na ng kasalanan yan. Bakit? Ayaw kong maghusga sa mga taong ganyan, pero yan ang mga nakakatakot. Ito na, pinapaliwanag ko para alam ninyo. Nung nasa punta ako nun, in-invite ako mag-speak ng young people. Yung people doon, sila misis. Pagpunta ako doon, na-invite ako mag-speak. Nakita ko itong mga young people, sabi ko, dami nilang magaganda. Magaganda nila na. Pero nung napansin ko si Mrs. Sabi ko, ba't kakaiba ito? Naka-stocking ng iba yung kulay ng paa niya. Tapos may hawak na pang Sunday school materials, tutulong ng mga bata. Nakas niya ng attention ko. Tapos pagpunta ko ulit doon, susunod, nakikita ko, kakaiba lahat yung mga kilos niya, yung may distansya. Hindi kagaya ng mga kasama niya doon ng mga young people. Kaya nung natapos ako ng seminary, tapos na ako, sabi ko, kaysa magkakasala ako sa marami, doon na lang ako sa isa magbantay ng sarili. Nagigagawan ko, at least. Buti na lang, hinihintay niya pala ako ng ligaw. Yes. Oo naman. Kaya nang umuo na, sabi ko, dito na lang ako mag-ingat kaysa dun sa marami ko. Kaysa kung saan-saan na, baka hindi mo alam kung gaano yan, mamaya nahulog ka ng immorality. Wala na, paano ka magpasko? Dito na lang ako. Ingatan ko para hindi ako mahulog. Paano na kung dito sa church ay piniperform ang kwan? Hindi ka... Pangit yun. Yan pinakayaw mong mangyari sa church. Pero ito ang nagagawa ng mga tao na nandito na hindi mo alam kung kasama mo talaga. Ang Diyos lang ang nakakalam dyan. Hindi naman sila backslider. Ano pagkaiba ng backslider? Ang backslider ay kasama mo talaga sa church yan. Talagang membro yan ng katawan ng body of Christ. Pero, nag-backslide lang. Hindi siya apostize. Alam niyo pagkaiba ng apostize? Ang apostize, parang ano yan? Ito nag-backslide lang. Diba yun? Hindi sila backslider. Only sinners talaga yan. Ayan ang ginagawa ngayon ng Diablo. Papasok siya sa church. Ingat. Tapos mag-influence siya sila. Mag-influence. Hindi magturo ng maayos. Kaya kung sa akin, pasalamat lang ako sa Diyos dahil prayers ko noon. Nung nangyari yung una, yung discipline, yung isang matanda, mga ganyan, nakikita ko na, Lord, linisin mo na rin ko alam, i-preserve mo ang church mo. Hindi ako naghanap ng marami. Naghanap ako ng mga pure na makakasama ko at makatulong din sa trabaho dito sa ito. Yung mga taong
maka-influence sa akin ng paglilingkod ko, mapalakas ako, mapalakas ko din sila, at malakas kami maglingkod gagawin ng trabaho. Ganun. Kaya ito, mahirap itong mga nag-disguise. Nag-disguise. Disguise. No, yung nagbalag kayo, sabi niya. Nagmukhang Kristiyano pero hindi naman. Sabi niya dito sa verse 6, kung ang tao, yung mga tao na yan, na they, na sinasabi dito sa verse 6, kung itong mga tao ay nalaman na nila, alam na alam ng kilos dito, alam na alam nila ang spiritual sistema ng spiritual natin, ginagawa natin, at turo natin, alam na nila. Pero, inalam lang nila. Tapos sabi nila, ay, ganito pala, dito kayo sa kabila. Ano din kaya? Explorer. Yung mga ganyan. Alam nyo, yung mag-reject ka na. Hebrews 10:26. There remaineth no more sacrifice for sin. Tapos na. Pinalampas mo na yung ginawa ni Kristo na pagpapatawan. Nag-exceed na yung kasalanan mo. Dinampasan niya na yun. Nakakatakot. Ito yung sinasabing para sa mga sinasabi niyang writer dito sa Hebrews chapter 6. Kayo, yung ginawa niyo, hindi niyo pinaniwalaan si Jesus. Crucify niyo pa. Grabe ang kasalanan niya na ginawa niyo. At yan ngayon, hindi niyo na mauulit na buhayin uli o kaya darating pa si Jesus at mamamatay siya muli para sa inyo. Once lang ang pagkamatay ni Jesus. Kaya once lang ang pagkaligtas at once lang ang pag-reject kay Jesus. Hindi na pwede sabihin, okay, mamatay ulit ako para sa inyo. Yan ang sinasabi dito sa verse 6. They abandon Christ. Sinasama nila si Kristo pero iniwanan nila. Bumalik sila sa Judaism, sa turo ng Judaism. Pero, ewan ko, kung isa sila dun sa pinakain ni Jesus, dun sa 5,000. Pero sa bandang huli, bumalik sila sa dati. Publicly declared Jesus a false Messiah. Nung kinasama nila si Jesus, nalakilala nila, narinig nila ito, bandang huli, anong sasabihin nila? Ito si Jesus, ito ang narinig namin kay Jesus, ito ang nakita namin si Jesus. Therefore, Jesus is, false Messiah, hindi siya yung totoong Messiah. Kaya hanggang ngayon, hindi pinaniwalaan si Jesus. Ngayon, ang tanong, ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Hindi kaya darating yung araw na sa tagal mo dito ay wala ka man lang masabi, ako ay Kristiyano. Kilala ko si Jesus ay na tagapagligtas. Na ipagkatiwala ko sa kanyang buhay ko. Alam kong ligtas ako. Masasabi mo ba yan? O bandang huli ay sasabihin mo, ganito pala ang baptis, yung pastor ng baptis ay ganito. Ganito pala ang Pentecostal, At ganito pala ang pastor, puno-puno ka na. Yes, punong-puno ka na.
Alam mo na, napunta ka dito, nakilala mo na ang Baptist. Pumunta ka sa kabila, nakilala mo ang Pentecost. Ano pa ang kikilalanin mo hanggang ganun ka lang? Hintayin mo po yung araw na aalis ka. At malalaman mo na sabihin, naghahanap lang pala. Galing-galing na. Alam niyo na ipag-compare. Pero sayang kung kaligtasan mo na kung masabi. Dami mong sacrifice, sa bagay natuto ka dahil nag-sacrifice ka. Para lang matuto ka, para lang spy. Pero hindi ka kailanman naging membro ng katawan ni Kristo. Ito ang magandang para sa growth. No? Meron kayong ganyan kalaman? Ngayon lang. Gapin po. This is part of your spiritual growth. Kung kaya mo nang tumayo sa salvation, turo ng kaligtasan sa spiritual na buhay mo, kaya mo na. You are now onward to perfection. Okay. Ayan. Sana ganyan ang nangyayari sa inyo. Pray tayo. Panginoong Diyos, salamat sa reminder at challenge. Bawat isa dito ay pakita niya kung gaano siya katotoo na sumampalataya. Dito niya mag-gauge. Hindi sa takal ng Panginoon, kundi sa naiintindihan at pananampalataya niya kay Jesus. Panginoong Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng tunay na kalagayan dito mga nandito. Alam mo ang kanilang puso. Alam mo kung anong ginagawa nila ngayon. Alam mo ang kanilang buhay. Kung sila ay lumalago at lumalago. At they're approaching the level ng perfection, Panginoon, ng kanilang spiritual. Lord, nalulungkot ako na sa darating na araw ay meron pa rin hindi nabago ang mentalidad dahil lang sa iyong salita. Sa dami ng mga naituro, hindi kaya na-build up ang pagiging holiness, kundi maging isang hindi natuto, Panginoon. Lord, sana naman panalangin ko na turuan mo itong mga nandito ngayon na ito'y maging tunay na anak mo, sumasampalataya at naglilingkod. At higit sa lahat, nakatiwala na. May pagkatiwala ng kanilang kaluluwa at makikita nila hindi lang bisik-bisik ambon na blessings at biyaya mo, kundi sagad-sagad na dahil nasa loob sila ng inyong kaharian, Panginoon. Gawin mo kung mag-isa kami at gawin namin ang inyong mga trabaho na pinagkaloob para mangyari ang missions mo dito sa iyo. Salamat din, Panginoon, kung sino man na magiging nakasama natin. I-bless mo po. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ng Jesus.